'Di ba? Pagka gano'n ang ibig sabihin. Kasi kung ano na pagkasunduan niyo, kung 2,000 square meters yung nawawala, eh ang dami ho nun, mga boss. Oh. Kung bakit ang isang construction company ay naging supplier ng PSDBM para sa protective personnel equipment Ako, din sila? Naging supplier din sila ng PPE nung panahon ng pandemic? Construction company. Sandali nga! Grabe yung bilyonaryo mga kababayan, madami akong nakukuha ang content dyan sa bilyonaryo no? Biruin mo, construction company, supplier ng PPE. Atras ko nga para mas maliwanagan natin. Hindi. Sa totoo lang ho, katanong-tanong naman talaga yan, no? ang lapad ng kalsadang kanilang ginawa kontra sa nireport nitong accomplishment sa DPWH. Napuna rin sila noon ng Senado kung bakit ang isang construction company ay Construction company naging supplier ng PPE. Yung sinusuot ho nung mga nung mga nasa ospital nung panahon ng pandemic, 'di ba? Annabel Ye at JJ Bar naging supplier ng PSDBM para sa protective personnel equipment o PPE noong pandemya noong 2020 at ano yun? Bakit biglang naging ganun? 2021. Noong panahong yon, SunWest Construction and Development Corporation o SCDC pa ang kanilang pangalan. Maganda ho ito paliwanag lahat ni Saldico. Kaya lang sabi naman ng Congress, si Saldico daw ho, wala na sa bansa. O wala pa sa bansa. Pwedeng gano'n, no? Wala sa bansa. Nasa Estados Unidos ho. At mukhang nagpapagaling or kumbaga nagpapagamot ho mga bossing. Pero no? Ang layo kasi. Construction company. Dito ho, malamang pati naman dyan ho sa Pilipinas mga kababayan. Kung ano lang po yung nakasulat doon sa inyong lisensya, hanggang doon lang ang kailangan o hanggang doon lang kayo pwedeng mag-serve. No? Kung ang nakasulat dyan, like example, construction kayo, construction lang. Hindi pwede yung magiging taga-ano kayo ng mga PPE, hindi pwedeng gamitin yung lisensya na yon para sa ibang pagkakataon. Or like example, construction company. Tapos, gagamitin mo yung construction company na permit na yon magtayo ng restaurant. Ano yung yung ano mo, iahalo mo doon sa pagkain sa restaurant mo, graba at mga buhangin, at semento. Lagi na lang may anomalya ang politiko. Laging may sakit, sabi ni Jcas. Nasa Estados Unidos daw. Ang dapat dito kay Saldico, hinaharap niya na to. No? Hinaharap niya na to. Kasi kung ganyan, magtatagal siya dyan lalo, iisipin na mamamayang Pilipino, kagaya po nung iniisip ni Jcas na bakit ganoon kapag ka nasasabit, nadadawit, nadadamay, na nababanggit yung mga pangalan nila dito sa mga anomalya, biglang may sakit, magpapagamot. Di ba, construction, PPE, pwede, pero medical PPE, illegal. Pero yung pinakita po, yung mga kulay puti, during pandemic daw. Siyempre, ang iisipin natin yun, PPE, para dun mismo sa pandemya. Di ba, Katotoy? Sir Jorge Edralin, ano yan, Rocket 2.0, nagtatago, hanap asylum? Lumabas na rin ang pangalan ng SCDC bilang supplier ng umano'y overpriced at outdated na laptop sa DepEd sa 2022 audit ng COA sa PSDBM. Pati laptop? Ulit nga, atras ko. Ng umano'y overpriced at SCDC pa ang kanilang pangalan. Lumabas na rin ang pangalan ng SCDC bilang supplier ng umano'y overpriced at outdated na laptop sa DepEd sa 2022 audit ng COA sa PSDBM. Dating incorporator ng SunWest pero nag-divest na umano. Yeah, yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Paliwanag niya lahat, di ba? Pagka uwi niya, ipaliwanag niya lahat. Kasi nagsalita naman siya na nag-divest na siya or etc. Ipaliwanag niya sa mamamayang Pilipino, mga bossing, lahat-lahat. Si Jacoby Kaso, ayun, nandun pa nga daw sa Estados Unidos at nagpapagaling daw. Bicol Party List Representative Elizalde Co. Sinusubukan pa namin kunin ang kanyang pahayag. Ayun lang ho ang sabi, mga bossing. Papagaling. Pero
hanggat humahaba, hanggat hindi po niya nasasagot yan sa mamamayang Pilipino, hindi niya po masisisi ang mamamayang Pilipino na kaya nagkasakit yan ay dahil ganito, merong kinakaharap na reklamo. Merong mga kinakaharap na anomalya. Sabi ni Shiro Kansaki, baka mag-apply yan ng asylum. Si Saldico, hanggang ngayon hindi pa rin hindi pa rin nakakausap po mga bossing. Anyway, hindi man sila makasuhan dito sa lupa. Doon sa kabilang buhay ang tunay na walang hanggang paghihirap. Sabi ni Pampanga po. Nagpapagaling ang bulsa. Sabi naman po ni MacSafe. Anyway, mga bossing, speaking of since nandito na naman po tayo, pag-usapan na din natin yung baku-bakong mga kalsada. Ito, may nakita naman, hindi ko lang alam kung saan mismo ito, pero ito kapag ka nasa Pilipinas ako, madalas akong nakakakita nung mga ganitong itsura ng kalsada. Ayan, yung mga ganyan. Yung tipo bang butas-butas, una, iniisip ko mga bossing, bakit kaya nila binubutas-butas? Bakit kaya ginaganyan? Tingin ko, hindi naman po ako foreman, hindi naman po ako nagtatrabaho sa construction, hindi naman din po ako taga DPWH. Pero ang hinala ko diyan, yung pagbutas-butas na yan para mas madali na matungkab at mas madaling mabuwag yan. No, yung mga pero parang maayos naman Ang tinatanong ko, mukhang maayos naman tong kalsada na to. Kung meron mang dispalinghado, kumbaga konti lang ang rematching kailangan. Bakit bubuuin? Parang kotse ho. Kapag ka nabangga yung isang side, kailangan isang buo na napipinturahan yung panel. Diba? Ito, ganun din ba yun? Ayan binutas-butas ho, mga kababayan. Binutas-butas ho, mga boss chipa mo, sir. Ayun, Diba? Sandami yan. Pero nadadaan na naman. Kaya lang, butas-butas talaga. Diba? Kaso ho, ngayon, mainit na. Yung mga ghost project, mainit na. Yung mga proyektong hindi natapos sa oras, etc. At mga proyektong hindi na-meet yung pinag-usapan. Kaya nagulat yung mga tao, ayan, tinakpan daw. Tinakpan daw! No? Sinementohan muna. Kaya lang, halatang-halata pa din ho yan, mga kababayan. Sa amin dito, Boss Mark, yung binakbak na kalsada dito, tinubuan na ng palay. Di na natapos, sabi ni Marijo. Ganyan nga para mag-request ng budget, sabi ni Sunshine, ay basa. Sabi ni Pampanga po, ang mga kalsada kahit na maayos pa sinisira para gawin ng paulit-ulit.